Okay, hello and welcome sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon March 21, 2023 at Tuesday alas 11 ng gabi. At ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa Trinity na patutunayan ng ating affirmative na ang Trinity ay tama. So affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, negative naman si Lindon ng Church of Christ 33 AD. Ayan. So, before natin i-start yung debate, syempre gusto ko muna silang mabigyan ng rules, debaters, Russia TV rules, ayan. At yung ating time 10-7 din. At meron tayong conclusion na 5 minutes. So, bago natin simulan, pakilala ko muna yung ating mga speaker, mga debater. Mauna na yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, muli pong sumasaimpapawi dito po sa Russia TV, Brother Fernando B. Camacho Jr. na laging tumatayo sa katotohanan at gumigiba sa maling aral. Magandang gabi po sa inyo lahat. Russia? Si Lindon din. Isa na po ba ako? Magandang gabi sa lahat at ito po inyo'y tamang-tamang lingkod, hindi maliit at hindi rin malaki. Pastor Lindo Navarro ang nagsasalita ng katotohanan at pinabubulaanan ang kasinungalingan. Ngayon po ay antabayanan niyo po ang debate namin. Ay pamalian ko po ang patungkol sa Trinity. Yan lang po. Okay, at ang inyong host pala at moderator ngayon, malaki-laki ito, literal. So, Admin Russia Vista ng Catholic, no? At again, ang topic natin ay patungkol sa Trinity at patutunayan nga ng ating affirmative na ito ay tama. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, so sa gabing ito mga kapatid ay patuloy nating pinupuri at nilululahati ang ating pong Panginoong Diyos at hangad po natin na sa tuwina siya po ang patuloy nating maparangalan. Ang paksa po na titindigan ng inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church, ay patutunayan ko po na ang mga Kristiyano ay ipinangangaral ang Trinity. Sa makatwid, ang Trinity po ay aral mula sa banal na kasulatan. Ano ho? Yan. At gusto ko pong unawain po ninyo na ang salita pong Trinity, mga kapatid, ay isang pinag-combine na salita mula sa dalawang magkahiwalay na tri at niki. Tri, ang ibig sabihin ay tatlo. Tumutukoy sa tatlong individualiting persona. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba rin ang Holy Spirit. At yung namang niti ay tumutukoy sa salitang unity. Kaya pag sinabing Trinity, ang Ama, Anak at ang Holy Spirit ay nagkakaisa. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Trinity. Ano ho? Yan. At sa amin pong panig ng mga Seventh-day Adventist para doon sa mga may allergy sa term na Trinity, ito po ay ginagamit lamang naming termino bilang isang tinatawag na term of convenience. Kung kayo po ay may allergy dito, ay meron kaming isinasuggest na pwede nyo gamiting termino, yung salitang Godhead. Kaya po sa amin, hindi kami stricto sa salitang Trinity. Pwede namin gamitin ang salitang Godhead. Ano ho? As long as na tayo po ay nagkakaintindihan. Okay po? So, diyan po natin inuuri o ipinakikilala ang terminong Trinity. At kami po ay naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi tatlo, kundi isa lang. Sa konsepto ng kaisipan ng Hebreo na nasa terminong Echad. Ano po? Naniniwala kami na merong Echad na Diyos. Ng Echad na Diyos na ito ay ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit.
Spirit. Tatlong magkakahiwalay na persona na ginagamitan ng terminong Echad, Yewa, o Echad na Diyos. Sa amin pong fundamental doctrines, ganito po ang ating mababasa. There is one God. Yung salitang one God ay hinago po namin sa kaisipan na Echad na Diyos. Mayroong Echad na Diyos. There is one God. Sino-sino ito? Father, Son, and Holy Spirit. Yan po yung mga persona na nasa terminong Echad na Diyos. Ano ho? Huhugutin din namin ang Kapitulo 6 na siyang pundasyon ng aming pananampalataya buhat sa Kapitulo 6, talatang 4 ng Aklat ng Deuteronomy. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Tinuturing namin ito na Shema kung tawagin. Ano ho? Na pinapakilala rito na mayroong isang Panginoon. Kapag katinignan po ninyo ang Hebreyong kasulatan ng talatang ito, ay makikita ninyo yung terminong Yewa, Echad, isang Panginoon. Yung isa ay nasa terminong Echad. Ano ho? Hindi ginamit ng Deuteronomy 6:4 yung terminong solidong isa na bilang. Halimbawa, yung salitang Yahid, hindi niya ginamit. Hindi rin ginamit yung terminong Rach sa wikang Hebreo na tumutukoy sa solidong isa. Kahit yung salitang Giloni o Levadu o yung salitang Levid o Raach, hindi ginamit sa wikang Hebreo para kung ito sana ang ginamit, hindi tayo mag-iisip na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona sapagkat ito ay solidong isa. Subalit kapansin-pansin ang ginamit po, hindi yung mga terminong Ach, Libid, Libedad, Levadu, or Geloni, hindi rin ginamit yung Yahid o Rach, kundi yung Echad na tumutukoy sa dual meaning. At dahil hindi nga ginamit yung solidong isa, nakatitiyak tayo na ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon, yung ikalawang meaning ng Echad. Ito po yung composite unity. At ginamit din ito, mga kapatid, doon po sa isang talata ng Bilang 13:23. Ang wika rito. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan sa ng dalawang tao. Nanguha rin sila ng bunga ng granada at igos. Kung napansin ninyo yung terminong isang buwig, ang ginamit din pong termino dyan ay Echad. Ano ho? Echad, sapagkat yung buwig ay binubuo ng maraming bahagi. Ano ho? Yan. Isa pa, doon sa mag-asawa, sa Genesis 2:24, iiwanan niya ng lalaki yung kanyang ama at ang kanyang ina, pagkatapos makikispisan sa kanyang asawa, at ang wika roon sa talatang yun, sila'y magiging Echad na laman. Ano ho? Magiging Echad, yung babae at lalaki, bibilang sila sa bilang na isang laman, bagamat sila ay dalawang individual. Pero ang gustong bilang ng Diyos na bibilang sa kanila, isang laman. Alam natin, ibang persona ang lalaki, ibang persona ang babae. Pero kapag sila ay bibilangin natin ayon sa konsepto ng Biblia, bibilangin natin sila hindi bilang dalawang laman, kundi bilang Echad na laman. Ano? Diyan po natin sila, uunawain, mga kapatid. Kaya po ang mathematical illustration ng ginagamit na pagbilang sa Diyos, kung minsan ay hindi katulad sa atin. Sa biblical or mathematical illustration, mauuri natin na parang ganito, Yewa Yahid, plus Yewa Yahid plus Yewa Yahid. So mayroon ng tatlong Yahid, Pero ang equals niyan ay Yewa Shelosa. Yan. Hindi ganito ang paniniwala naming mga Seventh-day Adventists. Hindi kami naniniwala na yung Yewa Echad plus yung Yewa Yahid plus Yewa Yahid plus Yewa Yahid, ang suma total niyan ay Yewa Shelosa. Hindi ganitong paniniwala namin. Kundi
Yewa Yachid plus Yewa Yachid plus Yewa Yachid equals Yewa Echad. Yan po ang paniniwala namin batay sa banal na kasulatan. Katulad ng hinalimbawa natin dito po sa dalawang mag-asawa. Ngayon, sinusundan pa ito ng Genesis 1:1 na ang wika, nilalang ng Diyos ang langit, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Salamat po. Yung pong Diyos na nakatala rito sa wikang Hebreo, yan ay Elohim. Ang Elohim ay isang wikang Hebreo na nasa anyong pangmaramihan. Yan. Sapagkat ang singularity o ang singular nito ay El or Eloah. At nakatitiyak tayo na yung salitang Elohim ay hindi tumutukoy sa dalawang persona. Kung ang pagbabatingan natin yung kahulugan ng pagbilang sa ating Panginoon, sapagkat hindi ginamit yung salitang Elohim, kundi ang ginamit ay Elohim. Tumutukoy po yan sa pagiging tatlo sa bilang ng individual pataas. Subalit mapapansin natin sa Biblia, hindi na nadagdagan ang bilang ng ating Panginoon na tatlong persona. Hindi na ho nadagdagan mula luma hanggang bagong tipan. Sa pagbababa lang ng talata 1:1, baba natin sa 26, makikita naman natin yung mga terminong ganito. 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Mapapansin natin dito, ang Diyos po ay mayroong mga kanatin, mayroong kaatin. Yun hong mga kanatin dito at mga kaatin ay tumutukoy sa kapwa kamanlalalang, mga kapatid. Sa kapwa kamanlalalang. At ito ay maliwanag nating nababasa sa banal na kasulatan. Isa mata. Okay? Sige po, maraming salamat po. Dinig na po ba ako? Yes, bro. At dako tayo sa first cross mo, bro. 7 minutes. Your time start now. Sige, no? So, ang una kong tanong, kapatid na Kamatso, palagi ko na dinig-dinig sa iyo, no? Ikad, parang gano'n, no? So, ang una kong tanong, ano ba ang ibig sabihin sa English ng ikad? Opo, pagka i-translate po yung salitang echad sa wikang Ingles ay one. One. Walang sapat na salitang Ingles para maipagkasya sa terminong echad. Kaya babalik pa rin tayo sa original manuscript o sa mga kopya ng original na manuskrito, mauunawaan natin na yung one pala na tinutukoy ay nasa terminong echad na mayroong dual meaning. Next question. Okay. So, hindi kaya iisa ang salitang ikad? Ano sa palagay mo? Yes, pwede rin po yan talagang isalin na salitang isa, iisa. Pwede ho, sapagkat wala hong sapat na katagang Tagalog na masasalo ng salitang echad. Yan na ang pinakamalapit nating magagamit. Pero kapag nabasa ho ninyo yung mga terminong isa o iisa, kailangan yung bumalik sa tekstong Hebreo para maunawaan po ninyo ano ba yung kanyang ginagamit. Next question. Okay. Ano ang pagkakaiba ng isa at iisa? Opo. Sa termino nating Tagalog, depende po sa pagkakagamit yan ng grammar natin. Pwede mong gamitin yung isa sa solidong isa. Yung iisa, pwede mo rin gamitin sa solidong isa. Yung iisa, pwede mo rin gamitin sa kanilang gawain. Iisa sila sa gampanin. Pwede mong gamit, depende po sa pagkakagamit. Pero kapag salitang echad. Next question. So, sunod ko tanong is categorical question, no? So, aware ka ba
na magkaiba ang salitang isa at iisa? Yes or no? Yes, pwede pong mangyari yan. Depende po sa ating pong gramatika na gagamitin po ang na paggamit na doon sa salitang isa or iisa. At the same time, pwede rin po yung tumukoy sa magkaparehong kahulugan. Depende po sa ating pong gramatika kung paano po ninyo ilalapat. Ano? Pero pinag-uusapan natin yung sa is 4 ng Deuteronomy, yan po ay echad, hindi sapat yung salitang Next question. Okay. So may binanggit ka kanina na Yewa Yakid. Okay. So ang tanong ko sa iyo ay ganito. So ilan ba ang Yewa Yakid na kinikilala mo? Okay? Okay. Yung pong Yewa Yakid, yung po ay hindi ko nilapatan ng talata. Ang gusto ko lang ipakita rito na ang sistema ng aming pagbilang, yung Yewa Yakid, o ibig sabihin ay isang Yahweh plus isang Yahweh plus isang Yahweh, hindi namin binibilang na 3 Yahweh. Kundi binibilang natin bilang Yewa Echad o isang Yahweh sa konsepto. Objection, Mr. Moderator. Na pwede mo object? Time stop muna. Objection muna tayo. Ano yan, Bro Lyndon? Kagaya na noon, sa debate namin noon, tinatanong ko kung ilan ang Yewa Yakid na binabanggit niya. Dapat sumagot lang sa o 1, 2, 3, parang ganun. Okay. Ilang Yewa Yakid, Brother Camacho? Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, no, bro. Nagtatanong ka ng bilang at pinapasagot mo si Camacho ng number. Bro Camacho, meron kang counter objection dun, bro? Or hahatol na ako? Yes, counter. Siguro mag-next question ka kasi sabi ko walang talata akong ginamit tungkol sa Yewa Echad. Yun ay Yewa Yakid. Yun ay aking explanation. Okay. Kung paano bumibilang kami. Okay. So, next question na, Bro Lyndon. Okay, next question. So, ayon sa Deuteronomy 6:4, no? So, alin ba ang binanggit diyan? Isang Panginoon o isang Diyos? Isang Panginoon. At yung Panginoon po na tinutukoy diyan, Diyos po 'yan. Ano ho? At maling isipin natin kapag sinabing isang Panginoon, hindi niya tinutukoy ang Diyos. Okay? So sa Diyos po tumutukoy po 'yan. Kaya yung isang Panginoon, yan ay nasa bilang na echad. Hindi po sa bilang na yakid o rak or libid na tumutukoy sa solidong isa. Ano po? Yan. Kaya dito po ay tingkad na tingkad ang paniniwala ng Trinitarian na tunay ang aming paniniwala at ito ay naaayon sa Biblia kahit anong klaseng pag-iba. Next question. So, lahat ba ng Panginoon ay Diyos? Yes or no? No. Hindi lahat ng Panginoon ay tumutukoy sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Minsan tumutukoy din po yan sa hari, no, sa mga amo nila. Pero pinag-uusapan natin, Deuteronomy 6:4, ito yung talatang ginamit ko. Tumutukoy ito sa tunay na Diyos, yung isang Panginoon dito. Ang tawag nga namin dyan, Shema. Ano ho? Yan. Ito ay isang kataga na ginagamit ng tunay na lingkod ng Diyos bilang Next question. Okay. Ang sunod ko na tanong, sabi mo kanina, ang Diyos ay hindi 3. Okay, no? So, ang tanong ko ay ganito. Kung hindi 3 ang Diyos, ilan ang Diyos? Ang Diyos ay nasa bilang na echad. Nasa bilang na echad. Hindi siya... Pwede sumagot, objection, Mr. Moderator? Sabta time. Kagaya ng dati, hindi nagbabago yung sagot niya. Hindi ko tinanong yung Hebrew. So, ang gusto kong malaman, nagtatanong ako ng verse, hindi Hebrew. Ipaglagay natin yan ang numbers sa Hebrew, pero sagutin mo lang ng numbers sa ating lingwahe, hindi Hebrew. Okay, ulit nga yung tanong mo na, Bro Lyndon, para ma-analyze okay. ko, bro. Okay, sige. Ang tanong ko ay ganito. Sabi mo kanina, hindi 3 ang Diyos. So, ang tanong ko, kung hindi 3 ang Diyos,
ilan ang Diyos? Okay. So, Bro Camacho, meron kang counter objection dun, bro, na Yes. hinihiling niya na wag ka daw gumamit ng bilang ng Hebrew, hindi daw yun sa Yes, English. may counter. Sige. Ang tanong niya kasi ilan. Okay? Hindi pinag-uusapan dito kung Tagalog, English, o Aliman ang aking isasagot na bilang. Basta ang tanong niya, ilan ang Diyos? Ang sagot ko na may bilang. Merong ekad na Diyos. Bilang yun, no? Numero ho yun eh. O, ngayon, nasa sa kanya na yun kung tatanggapin niya, Okay. yung aking sagot na yun. Okay, so ito yung hatol natin, Bro Lyndon. Wala pa akong naisip na rules na kakapit doon sa pagbubukod mo kung anong lingwahe yung gagamitin ba o ano yung bilang. At least nasasagot naman niya na ilan, which is yung ekad daw sa I think Hebrew daw yan. So doon ka na lang sa rebuttal pwede kayong doon. Okay. Pero So, wait lang, bro. Next question. Wait lang, Bro Lyndon, Papatuloy kasi ako ng paliwanag kasi naputol mo. na ano siya doon naputol. So 20 seconds, Bro Camacho. Sagot. Okay. So, ang Diyos ay nasa bilang na ekad. At yung bilang na ekad na yan, sa ating pong lingwahe, yan ay isa. Walang sapat na pwedeng maipangsalin, yung salitang isa, hindi sapat yung para ilarawan yung kabuuang kahulugan ng salitang ekad. Kaya lagi ko sinasagot, ang bilang ng Diyos ekad, sapagkat nandito ang kalawakan at eksaktong pagkaalam ng bilang ng ating Panginoon Diyos katulad sa mag-asawa. Okay. Okay, so granting for the sake of argument na ang Diyos ay ikad sa makatuwid bagay isa. Ang tanong ko ay ganito. Sinong ikad na yan na Diyos? Sinong isang Diyos yan? Sino yan? Okay? Counter, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Yes. Sige, bro. Time stop lang. Okay. Ang sagot ko po ay wala po doon sa kanyang katanungan. Sapagkat yung salitang sino ang ekad, malihong tanong ho yan. Kaya hindi ho masasagot ng inyong maliit na lingkod. Siguro, next question. Okay. Okay. Counter? Okay. May counter ka doon, Bro Lyndon? Yes, counter. Siguro nasa rules na kung ano yung tinatanong, yan ang isasagot. Huwag po tayong tatanggi ng sagot. Okay. So, ganito yung option natin. At kung hindi naman nasasagot, meron tayong rule number 3 natin. Kung hindi nasasagot yung tanong, meron tayong pagkakataon na sumagot ng 10 seconds kung anong dahilan ng doon sa tanong na hindi nasasagot ba. So Bro Camacho, yes. Doon ka na lang sa 10 seconds, bro. Bibigay ko sa iyo, Yes. bro. Saktong-sakto ito, 11 seconds na lang. So pasok mo yung sagot mo, bro. Okay, mali ang tanong. Dapat ang tanong, sino-sinong persona ang nasa bilang na ekad na Diyos? Yun ang tamang tanong. Yun dapat ang aking sasagutin. Time. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative. By the way, sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live, sa ating dito sa group, sa Russia TV group, meron tayong debate na nagaganap between Seventh-day Adventist and SDA sa topic na Trinity. At syempre, ang affirmative dito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, yung tinatanong kanina. At negative naman yung magpapahayag ngayon bilang negatibo, si Brother Lyndon. Pero meron tayong mga pa-shoutout muna, bro, ha? Si Ashley Sarmento, shoutout dyan. Yung katemplar ko. Si Patrick Gonzalez, nandyan din. Support Cap Fernando. Sabi ni Pastor Badaw, ilang beses ginamit ang ekad as unity sa Bible. Sabi naman ni Prince Jumong, ilang ekad mayroong iluhim sa Deuteronomy 6:4. Ilang tetragrammaton mayroon sa Yakid, Marcos 12:29. So, bro Lyndon, 10 minutes, bro, bilang negatibo. First presentation, your time start now. Sige, no? So, maraming salamat. Mamaya na po ako mag-rebuttal kasi ano po ako ay negative. So, once again, mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay ginigiba ang tindig ng paniniwala ng Trinity, no? Naging negative po ako dito sapagkat ay
itong pananampalataya at itong paniniwala ng Trinity, ito po ay awkward na awkward po ito, at ito po ay hindi dapat natin sampalatayanan. Bakit? Una, ang salitang Trinity ay wala tayong mababasa letra por letra sa Old English na Biblia. May babasa natin yan sa 1965 na version. Kamakailan lang yan. Pagkatapos na publish ni Tertullian yung kanyang doktrina na Trinity. At ito po ay inagrihan ng Council of Nicaea noong 325, ang doktrina na ginawa ni Tertullian na Trinity. At inagrihan po ito ng Roman Catholic. So, pangalawa, ayon sa Juan 5:7, may binanggit na siya, there are three names be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Blood. Hindi po nangangahulugan na Trinity yan. Ang tawag dyan ay assume. Gin-assume. Halimbawa, bigyan tayo ng halimbawa mga kapatid. Yung rapture, ang salitang rapture ay wala tayong mababasa sa litra por litra. Pero yung pag-agaw, aagawin tayo, yan yung inassume ng mga theologians na yan daw ay rapture. So yung Trinity ay pinangalanan lang. Pinangalanan lang nila kasi may nababasa silang tatlo ay three na agad. Alalahanin po natin mga kapatid, kung numbers lang pong pinag-usapan natin, marami po tayo mababasa tayo sa Biblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat ng mga numbers mababasa natin. May babasa nga tayo sa Apocalypse ay 666, no? So, 666, no? So, hindi nangangahulugan na pangalanan natin, no? Yung nababasa natin sa Biblia. Sapagkat iyang doktrina na Trinity, yan ay kathang isip lang ng tao, no? At ito pa, pangatlo, yung pinaka-concrete na dahilan kung bakit hindi tayo maniniwala sa Trinity. Mga kapatid, malabong paniwalaan yan. Bakit ito Biruin mo, pag tinanong mo siya na ilan ang Diyos, ang sagot ng mga Trinitarian, isa. Tapos tinatanong mo, sinong Diyos yan na isa? Ayan, walang may isasagot na. So, tanungin mo sila, ilan ang Diyos? Isa. Ngunit may 3 persona. Malabo po yan paniwalaan na isang Diyos at may 3 persona. No? Ito bang 3 persona, ito ay mga Diyos? Ako naniniwala din itong mga Trinitarian na ang 3 persona to ay mga Diyos. So, ayaw nila bilangin ang Diyos kasi mabibisto sila. Ito yung paniniwala ng mga Trinitarian. Hindi sila gusto na bilangan sila ng Diyos kasi mabibisto sila. Biruin mo, napaka-awkward po ng paniniwala. Naniniwala sila na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Tapos pag ipaamin mo, ilan ang Diyos niyo? So sasabihin mo, isa? Sinong Diyos na yan na isa? Ayan, wala maituturo. Dapat tukuyin natin kung sino yan. Ang Ama ba yan? Ang Anak ba yan? O ang Espiritu Santo ba yan? Kaya po mga kapatid, turuan ko kayo Ito po sa mga Trinitarian, turuan ko kayo ngayon gabi. Mali na sabihin mo na ang Diyos ay isa. Mali yan. Ang tama, ito yung tama. Ang tama, sabihin nyo na ang Diyos ay nagkaisa. Kaya mag-isip tayo ng gamitin natin yung utak natin. Hindi isa. Kasi ang ibig sabihin ng isa is absolutely one. Iba kasi yung isa at iba rin yung nagkaisa. Yung Diyos or yung mga Diyos ay nagkaisa. Yan ang tama. No? Hindi na sabihin mo na ang Diyos ay isa. Tapos pag hinanapan kita kung sinong Diyos yun na yan na isa, wala kang maituturo. Puro palusot, puro ikad na ikad. Sinong ikad yan? Tanong ko kanina, sinong ikad yan? Ito, kanina, banggitin ko lang ito malinaw po nga kanina tinanong ko si kapatid na Camacho na hindi niya kaya sagutin.
yung tanong ko. Oh, sabi ko, sinong Diyos yan na ikad? Sabi niya, hindi ko yan kaya sagutin. Oh, kasi mali daw yung tanong ko. Kailangan sagutin mo. Pag hindi mo yan masagot, may problema tayo dyan. No? Bawat tanong sinasagot, kapatid. Hindi natin, hindi dapat iskipan yan. No? Kaya yan yung assignment sa mga Trinitarian. Ang nakikinig, tukuyin nyo kung sinong Diyos na isa na yan. Ha? Si Satanas, Diyos din, akala nyo, ha? Okay. Kaya nga, yung doktrina ng Trinity, mahirap paniwalaan. No? Kaya hindi kami na gumagamit ng Trinity. Actually, hindi po kami, personally, hindi po ako naniniwala sa oneness din, no? Akala nyo na against ako sa Trinity. Nag-iisip ko na oneness ako. Hindi po ako oneness, no? Sapagkat yung oneness ay invento rin. At hindi rin ako Trinitarian. Sapagkat ito yan, yung Trinitarian ay invento rin. Puro invento yan. No? Dito tayo sa Biblia, mga kapatid. No? Ganito, pag sinabi natin, ako yung magtuturo sa inyo, pag sinabi natin ilan ang Diyos, ang sagot, unang Korinto 8:6, sapagkat may maraming Diyos, may mga Diyos sa langit, at mayroon ding mga Diyos sa lupa. Maraming Diyos. Pero pag tinanong niyo kami na ilan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may ituturo kami. Isa, yan ang Ama. Ayon sa unang Korinto 8:6. Sapagkat may maraming Diyos, ngunit may iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yan ay ang Ama. Yon. Sapagkat ang Ama ay mas makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Biblia, my Father is greater than I, ang sabi ng Panginoong Hesus, no? So isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama. No? Kasi ang Panginoong Hesukristo, Diyos siya, pero hindi siya kagaya ng kapangyarihan ng kanyang Ama. Kasi my Father is greater than I. No? Ayon po sa Pilipos 4:6, may binanggit ata dyan, no? 2:6, ata dyan, no? Basahin po natin, mga kapatid, May binanggit dyan na hindi niya inari ang pagkapantay niya sa Diyos. So, ang iniisip ng iba, magkapantay raw siya. Maling paniniwala yan. Mismo nga ang Apostol Pablo, sinabi niya ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi, na hindi niya inari ang pagkapantay. Ibig sabihin, hindi sila magkapantay kasi hindi niya inari. Hindi naman sinabi na inari ko ang pagkapantay. Kaya, pag magbasa tayo ng Biblia, gamitin po natin ng analogical method, no? So, pag kami, na anti-Trinitarian, pag tinanong nyo kami na ilan ang Diyos, may isasagot kami. Oh, maraming Diyos. At yung isasagot namin, nasa Biblia po yan. Sapagkat hindi kami sumasagot kung walang talata sa Biblia. Meron kami isasagot, ito naman yan, di ba? Yan naman sinabi ng Biblia eh. May maraming Diyos, may mga Diyos sa langit, at may mga Diyos sa lupa, ngunit may iisang Diyos, ang Ama. Pag tinanong mo kami kung ilan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa lang. Yan ang Ama. Kaya po, mga kapatid, gigibain natin ang paniniwala ng mga Trinitarian. At pang-apat, yung mga naniniwala ng Trinitarian, hindi nagkaisa. Biruin mo Trinitarian, tapos hindi nagkaisa, unity raw, pero kayo paniniwala nyo, hindi kayo nag-unite. No? Mayroong paniniwala yung paniniwala ng iba ay tatlong Diyos, mayroong isang Diyos. Mabuti pa yung mga tatlong Diyos, kasi pag mawalan sila ng isang Diyos, may dalawa pa silang reserba. No? Yung isang Diyos mo, pag mawalan ka ng isang Diyos, wala ka ng Diyos. No? Kaya nga mga kapatid, no? Honest tayo. Huwag tayong sa Biblia. At saka yung mga naniniwala ng isang Diyos ngunit may tatlong persona hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon hindi pa rin kaya nila tindigan yung kanyang ganyang klaseng paniniwala, mga kapatid. Huwag pong sumama yung loob niyo sa akin. Yan po ang katotohanan. Maraming salamat. Okay, so dako din tayo sa ating 7 minutes na unang pagtatanong ng affirmative. Your time start now, bro. Okay. So, ang tanong ko po ay, ano ang kahulugan para sa iyo ng salitang Trinity?
Ang Trinity po ay tatlo na nagkaisa. Yan po. Ang tawag dyan sa Tres Unitas. Ang tawag dyan sa original. Yung tatlo ay nagkaisa. Okay. Okay. Meron bang tatlo na nagkaisa sa Biblia? Meron o wala? Mayroon, ayon sa unang Juan 5:6. There are three names recorded in heaven, the Father, the blood, and these three are one. Nagkaisa, pero hindi sila isa. At hindi rin yan Trinity. Ginawa nyo ng pangalan yan. Next question. Okay. Sabi mo, ang kahulugan ng Trinity ay tatlo na nagkaisa, at tinanong kita kung mayroong mababasa, kung mayroon ba sa Biblia. Sabi niyo po, meron. Okay? So, sino-sino po yung tatlo po na binabanggit ninyo na nagkakaisa o na nagkaisa, na meron kanyo sa Biblia? Sino-sino po yun? Okay. So, ang tatlong nagkaisa niyan ay the Father, the water, and the blood. Ayan po. Yung tatlong nagkakaisa ayon sa King James Version. There are three names recorded in heaven, the Father, the Word, and the blood. Ang word ba yun or water? Ano sa King James Version? Yan po yung mga tatlong nagkakaisa. Okay. Ang ibig mo bang sabihin, yung tatlong nagkaisa ay ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit? For clarification lang, ito ba ibig mo sabihin o hindi? Ang ayon po sa Biblia, pag binasa natin, may ibang version na nagsasabi na water, the Father, the water, the Word, and the blood. Yan po ang nagkaisa. Okay, yung tinutukoy niyo po ba yun? Yung tinutukoy niyo po ba na yun ay ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit? Yun po ba o hindi? Ang pinaniwalaan po namin na version, hindi po yan. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito po ang basahin ko po sa 1 John 5:7. Ito po sabi ng Biblia. For there are three testified, the Spirit, the water, and the blood. Yun, the Spirit, the water, and the blood. Next question. Yan yung kaisa. Next question. Okay. So, next question. Dito po sa Pilipos 2:6 na binanggit po ninyo, kung sabi rito hindi inari yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Kung sakaling inari niya, pantay ba sila? Hindi po. Hindi. Sagot ko hindi. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, hindi niya inari. So wag ka mag-expectar na aariin niya pa. Kasi hindi nga inari eh. Kaya sagot ko ay hindi. Hindi pantay. Okay. Ano ibig sabihin ng hindi inari? Tama ba ng ibig sabihin nito, hindi niya pinanghawakan? Yes or no? Yes, tama. Na hindi niya inari. Ibig sabihin pag hindi. Wag nang pipilitin kasi hindi nga eh. Next question. Okay. Next question. Dito sa Deuteronomy 6:4, tanggap mo ba na yung Panginoon na tinutukoy dyan ay tumutukoy sa tunay na Diyos? Yes or no? Hindi po. Hindi ko pa tanggap yan. Bakit? Ito pong sabi dinggin mo Israel, ang tinig ng Diyos ay iisang Panginoon. Hindi naman sinabi, dinggin mo Israel, ang tinig ng Diyos ay iisang Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, iba yung Diyos kaysa Panginoon. Iba yun. Next question. Okay. Kanino tumutukoy ngayon yung isang Panginoon kung hindi yan tumutukoy sa tunay na Diyos? Tumutukoy po yan sa sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon din eh. Wala kang mababasa na Diyos Hesukristo. Yan ang sagot ko. Okay. So, nauunawaan ba yung Shema sa konsepto ng mga Hebreo? Yung terminong Shema, naunawaan niyo po ba? Yes or no? Hindi ko po interesado yan. Hindi ko po naunawaan yan. Kayo na lang magpapaliwanag. Next question. Okay. So, sabi po ninyo,
yung sa iskwatro ng Deuteronomy, yung Panginoon ay tumutukoy kay Kristo. Okay. So, sabi rito sa talatang ito, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hindi ba yung tinutukoy ayon sa gramatika rito na isang Panginoon ay umuugnay doon sa Panginoon nating Diyos? Tama ba, mali? Mali. Ito yung tama, tuturuan kita. Pag sinabi nating Diyos, yan ay Diyos na Ama. No? Pag sinabing Panginoon, yan ay Panginoong Hesukristo. Yan po ang tama. Next question. So, ibig mong sabihin, ang Panginoon nating Ama ay isang Panginoong Hesukristo. Yun bang ibig sabihin sa Deuteronomy 6:4? Yes or no? Mali. Mali. Ang ibig sabihin diyan, isang Diyos na Ama at isang Diyos na anak. Yan po ang sagot. Okay. Sige. Next question. Okay. Doon sa binabanggit po ninyo sa council, doon sa 325 AD kay Tertullian. Okay? Diyan ba nagsimula ang Trinity? O diyan lang binuo yung pangalan o yung titulong Trinity? Diyan nagsimula. Oo, hindi po sa pangalan. Bakit? Sa Biblia, mayroong nagkaisa. Pero hindi nga yan Trinity. Kayo lang nga nung papangalan yan at doon yung nag-umpisa yung paniniwala. Yung mga apostol hindi naman naniniwala noon. Oo, kayo naman naniniwala. Next question. So, kailan nagsimula yung terminong Trinity? Sige, salamat. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. At nandyan si Ashley, si Prince Jumong, sabi niya mahina magtanong si COC 33 AD. Sabi naman ni Ashley Sarmento, panalo na si Crush dito, Fernando Camacho. Sabi naman ni Rioel Carillo Celebran, hehehe, si Bro Ali Javier nag-live sa account niya, komentary sa debate niyo kahit ano na lang. Tira Bro Ali, wala kang moderator diyan. Shoutout sa shoutout ha. Nandiyan po ba si Ali? Nagla-live daw siya. At si John G. Argawon, tatlo ang Diyos, sabi niya. At di sila marunong magbilang. Tama yan, Pastor Lindon. At sabi ni Jomong, hindi naman daw addition ang pagbibilang kundi division ang formula. May hawak na slicer si Fernando Camacho, pantay-pantay ang hati. Sabi naman ni Don Puerto, Bro Lindon, hindi ba din-invento mo na si Pablo nakapunta sa Pilipinas? If nakapunta man si Pablo sa Pilipinas, categorical question, anong sinakyan ni Pablo at Lucas? Philippine Airlines o Cebu Pacific? Sabi naman ni John G, si Ali nagmumuni-muni na lang mag-isa sa sarili niya. At okay, sabi ni Patrick Gonzales, makapagbakolod mang inasal na nga lang. At tuloy-tuloy tayo mga bro. Rebuttal ito, brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Rebuttal bro, 10 minutes. Go. Okay. So, napansin ko mga kapatid na hindi po ginalaw ng tagatutol yung akin pong mga posting itinayo. Kundi bumirada siya ng mga inimbentong mga kataga na hindi kaayon ng banal na kasulatan. Ito yung sinasabi natin mga kapatid, kapag ka mali aral, di mo talaga matitibag ang paniniwala tungkol dito po sa Trinity. Tandaan ho natin, sabi rito sa Ang Dakilang Pag-asa, sa pahina 343, ang isang dahilan kung bakit napakaraming teologo ang walang malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos ay sapagkat ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa mga katotohanang ayaw nilang isakabuhayan. Ang kapatid na Lindon, bilang pastor, tumatakbo lang sa sarili niyang unawa, hindi sa unawa ng Biblia. Mas maalam ba tayo sa Biblia? Hindi ho. Tignan ho ninyo, doon lamang sa 6:4,
pilipilipit na ho ang paliwanag ng ating negative side. Ang sabi rito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kanino tumutukoy yung isang Panginoon sa talatang ito? Kung titignan ninyong mabuti, ulit para maunawaan, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sa makatwid, yung tinutukoy na isang Panginoon ay tumutukoy po doon sa Panginoon nating Diyos. Kaya mali pong doktrina yung negative side na yung Panginoon dito hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Kaya mapapansin ninyo dito pa lang yun ngang salitang Shema, hindi naunawaan ng atin pong negative side. Paano mo ngayon magigiba ang doktrina ng Trinity kung hindi ninyo alam yung Shema na tinutukoy ng mga Hebreo? Kaya lihis po sa Biblia ang aral ng pagtutol ng negative side. Okay? Ngayon, yung tanong niya na hindi ko raw sinasagot, dapat sagutin ko. Kasi yung tanong niya maliho na sinong ikad? Sinong ikad? Ang tinutukoy, wala kaming doktrinang ganon. Kaya bakit mo sa amin itatanong kung sinong ikad? Ang dapat pong tanong dyan, ito yung nararapat. Sinong ikad ang tatlong persona? Sino ang tatlong persona na nasa bilang na ikad na Diyos? Yan ang tamang tanong. At ang sagot dyan, yan ay ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Ano po? Kaya dito kailangan po ninyong talinuhan, mga kapatid. Dapat nakaugat sa Biblia, hindi nakaugat sa kwento at maling interpretasyon sa Biblia, mga kapatid. Tingnan ho ninyo, tinanong ho tayo, ilan ang Diyos? Nung sinagot natin ang Diyos ay nasa bilang na ekad. Abay, nagkandara pa, humingi ng tulong sa moderator hindi niya naunawaan. Yung ekad, numero na yon, number na yon. Ano po? Kaya paanong matututulan ng negative side? Yun lang mga numero, hindi niya alam. At gusto niya magsiksik sa wikang Tagalog, sa wikang Ingles. Kapatid, na nakasubaybay ngayon. Ang wikang Ingles at ang wikang Tagalog o anumang wika yan na ating hinahawakan ngayon, yan ay mga translators lamang. Mga translators lamang ng kasulatang Hebreo at Grego. Kaya may mga bagay na ang mga mag-aaral ng Biblia para maungkat nila ng mabuti, magkaroon sila ng malalim na pagdidig. Pupunta sila at babalik doon sa mga kasulatang umiiral ngayon, na nasa wikang o na nasa tekstong Hebreo at tekstong Grego. Kapag wala kang alam dito sa mga bagay na ito, ang doktrina mo palyado. Tandaan ho ninyo yan, mga kapatid. Kaya halos lahat ng mga naka-establish na church, nag-aaral sila ng tinatawag na biblical languages. Sapagkat ang susi para maging tama ang interpretasyon mo, dapat kahit papaano nagsusuri ka sa biblical languages. Sapagkat katulad halimbawa nung salitang yung bilang na ekad, walang sapat na English o Tagalog na pwede mong maisalin dito. Katulad lang din yan ng salitang parakletos na Grego. Walang sapat na katagang English o Tagalog ang pwede mong maipansalin sa parakletos. Kaya ang isang mag-aaral ng Biblia, babalik at babalik sa mga tekstong Grego at Hebreo. Ano po? Yan ang dapat na maunawaan ng negative side. Ayun. Ito pa, mga kapatid. Ito pa, mga kapatid. Sabi niya, yung mga Trinitarian, iba-iba raw ng paniniwala. Alam nyo, tawag dito, argument from silence. Bakit? Kahit sila namang tumututol sa Trinity, iba-iba rin ang paniniwala nila. Di ba?
Kaya hindi mo pwede gamitin yung argumentong yan para ipantibag sa amin. Kasi maging kayo na tumututol, iba-iba rin ang inyong paniniwala. Yan, argument from silence, ang tawag po riyan. Hindi po makakapasa yan dito sa debating ito. That is, isa yan sa mga uri ng policy, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, isa pa sa nahalata natin na hindi talaga siya nagsuri sa mga kasulatang Grego at Hebreo. Halimbawa, yung pagkakahugot niya sa unang Korinto 8:6. Kung di ako nagkakamali, kung ito nga yung hinugot niya para palitawing ang Diyos lang ay yung Ama. Sa tekstong Grego, ang angkop o mas naangkop na salin diyan dapat ganito. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Yun dapat ang tamang pagkakalapat kung maalam tayo kahit paano sa tekstong Grego. Hindi sinasabi ng tekstong Grego na yung Ama lamang ang Diyos. Hindi po gano'n ang sinasabi ng 1 Korinto 8:6. Ang sinasabi rito, yung isang Diyos Ama, wala namang ibang Diyos Ama Isa lang talaga yun Isang Diyos Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Yun ang sinasabi rito. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Ano po? Kaya paano matitibag yung tunay na aral tungkol sa Trinity? Ano po? Yan. Next. Ano pa yung kanyang rito? Yung Filipos 2:6. Dito nahirapan siya dito, mga kapatid Sa Filipos 2:6. Napakalinaw. Nabagamat siya, nasaan yung Diyos? Hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Isa lang ibig sabihin nito, hindi niya pinanghawakan. Hindi niya ipinagmalaki na kapantay siya ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kapantay talaga siya ng Diyos. Ang ating Panginoong Kristo. Kapantay siya ng Diyos. Aling Diyos ang tinutukoy dito? Yung Ama. Kasi sa panahon ito, ang ating Panginoon Kristo nag-anyo ng alipin. Kaya yung pagiging tao niya, iba na yun. Iba na yun. Iniwan niya yung anyong Diyos, tapos kinuha niya yung anyong alipin. Yan. Okay. So dito ay hindi tayo natibag na natili tayong matingkad, na nakatindig. Ngayon, sa pagpapatuloy pa, dito sa sinasabi niya halimbawa mga bagong manuskrito lang daw nagsasabi na mayroong Trinity. Pasalamat tayo. Mayroong mga paraphrasing Bible na tumutulong sa atin para maunawaan natin na mayroon palang Ama, Anak at Espiritu Santo na binabanggit sa Genesis 1:26. Ipinipikit lang ng negative ang kanyang mga mata. Basa. God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image. Tinutulungan tayo ng mga Bible translators kasi ang tungkulin ng mga paraphrasing Bible ay i-enhance, ipakita sa atin na mas maliwanag ang tinuturo ng Biblia. Sinisipot nila ito na maibigay sa atin. Okay, salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo agad sa kanyang 7-minute second cross ng negative. Bro Lindon, Pastor Lindon, paki-unmute bro, kasi na-mute kita. Dinig po ba ako? Yes bro, 7 minutes bro, second cross. Your time start now. So, ang una kong tanong ay ganito. Tutol ka ba na ang Ama lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Tutol ka ba o hindi? Okay. Hindi po. Sapagkat wala po namang ibang Ama na makapangyarihan sa lahat. Pero wag mo rin sasabihin si Kristo hindi makapangyarihan sa lahat. Kasi mayroon din talata na ang anak makapangyarihan din sa lahat. Kung paano kinikilala ng anak na Diyos ang Ama, ang Diyos kumikilala rin kay Kristo bilang Diyos. So,
Ang sunod na tanong, ilan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Opo. Kung ikukumpara natin sa ama at anak, pareho po silang makapangyarihan sa lahat. Ang ama makapangyarihan sa lahat, ang anak makapangyarihan din sa lahat. Yan po ang ating sagot mula sa banal na kasulatan, pareho silang makapangyarihan sa lahat kung ang pag-a-address ay ama at anak. Next question. Sabi mo mula sa banal na kasulatan. Ngayon, tanong ko sa iyo, saan mababasa sa isang talata sa Biblia na nagsasabi si Panginoong Hesus na parihas kami ng Ama na makapangyarihan sa lahat? Saan? Opo, dito sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Objection. Sandali po. Mr. Moderator, time's up muna. Letra por letra, babasahin niya letra por letra na ang Panginoong Hesukristo nagsabi na parihas kami, pariha kami ng Ama na makapangyarihan. Okay, objection mo yan, bro. I think para yan sa kabila, bro, no? However, bro, yung condition mo, depende yan sa kabila kung siya ay magre-respond kung ano man. Pero yung objection mo, bro, I think hindi lapat yan dito sa moderator na side pa. Request yan doon sa kabila. However, itutuloy pa din natin. I think si Camacho is ready naman to respond. So, bro, 20 seconds, bro. Yes, okay. So dito sa Apokalipsis 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang tinutukoy po dyan si Kristo. Ano po? Na ipinakita kay Apostol Juan. Kaya kung tanong mo, yung bang si Kristo ay makapangyarihan sa lahat? Makapangyarihan din po sa lahat. Ano? Yung Ama makapangyarihan din sa lahat. Next question, okay. Kung parihas sila, dalawa na makapangyarihan sa lahat, ang tanong ko sa iyo ganito, paano mo unawain ang nakasulat sa Juan 14:28 na sinabi ng Panginoong Jesucristo na my Father is greater than I? Ito po ang sagot. Okay? Nang sabihin niya, ang Ama ay lalong dakila sa kanya, ang tinutukoy po dyan, yung salitang Grego na mikron. Excuse me, bakit? Pastor Lindon, yung manok mo ata kay yan. Lindon ba yan? Pakiulit na sagot kasi nadidistract manok. I-mute ko muna. Okay. So nang sabihin niya rito, ang Ama ay dito sa 28, ano? Na-distract ako dun sa manok eh. Ang Ama ay lalong dakila sa akin. Ang tinutukoy dito, yung kanilang kalikasan. Ano po? Yung kanilang office. Yan. Yung kanilang office ang tinutukoy. Hindi ito tumutukoy sa kanilang likas na pagiging Diyos. Opo. Okay, sabi mo kanina kanilang office, no? So, saan talata sa Biblia na nagsasabi na parihas kami, magkapariha kami, makapangyarihan ang aming office? Mayroon ba? O wala? Wala. Yung iniisip ninyong mali, wala yung sa Biblia. Kasi ang Biblia, hindi talatinginan ng eksaktong maiisip mong salita. Dapat kayo ang susunod sa kung ano yung itinuturo ng Biblia. Huwag mong pasunurin yung mga letra ng Biblia sa iniisip mong linya. Mamamali ka ng unawa sa Biblia. Kung ganun, wala naman pala, no? So, next question. Hindi, avoid the side comment, mga kapatid. Comment tayo, bro. Direct lang sa tanong, diretso, bro. Diretso sa tanong. Premise po yan, no? So, ang sunod ko tanong, ang sabi mo, walang sapat na translation ang salitang ikad. So kung walang sapat na translation, paano mo naunawaan ang salitang ikad na wala naman palang sapat na translation? Opo, dahil sa tulong ng mga Hebrew dictionaries, Hebrew lexicon,
diyan mo makikita na walang sapat na salitang Tagalog ang pwede mong maipanghalili o pwede mong maipangsalin doon sa terminong ekhad. Sapagkat ang ekhad ay mayroong dual meaning. Yung salitang Tagalog na isa, hindi wala itong dual meaning na kahulugan, kaya hindi ito sapat. Sadali kasi nag-mute. Okay. Narinig na po ba ako? Apo. Okay. So, ang next ko na tanong ay ganito. Naniniwala ka ba na ang mga Diyos ay nag-isa? Yes or no? Yes, kung totoo yung mga Diyos sa lupa. May mga Diyos sa lupa nagkakaisa. Katulad halimbawa, membro ng dating daan, nagkakaisa sila, puro mga Diyos yan eh. Pero doon sa tunay na Diyos, isa lang ang Diyos sa termino o sa kaisipan bilang ekhad na Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, Trinity, hindi yung mga Diyos sa lupa. Okay. So, we're talking about Father, Son, and Holy Spirit na Diyos, no? So, naniniwala ka ba na ito yung Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Naniniwala ka ba na ito sila ay nag-isa? Opo, nag-isa sila o nagkaisa sila sa kanilang layunin, halimbawa sa pagliligtas, sa panukala ng pagliligtas, sa pagpaplano, pagbuo ng sanlibutan, paglikas sa tao, nagkakaisa sila. Yan po sinasabi niyo, tatlong individuality na nasa terminong ekhad na Diyos. Diyan po ninyo unawain. Okay, kung gano'n, ang tanong ko ay ganito. Ilan ngayon ang totoong Diyos na nag-isa? Ilan? Pakiulit, parang mali tanong, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Pwede po mo-object? Kanina pa, objection. Nadinig ko una si Camacho. Bro Lindon, mag-counter ka ha. Bro Camacho, ano yung... Yes. Bro Rasha, ako po yung nag-object sa iyo, hindi po siya. Una po ako nag-object. Sige, unahin mo na siya, Bro Rasha. Sige, ganito. Kasi nadinig ko si Camacho yung parang unang... Side comment po sa kanya, Bro Rasha, nag-side comment, hindi po yung objection. Hindi niya binanggit ang salitang objection. Okay. Ako ang nagbanggit ng salitang objection. Sige, ikaw na umuna rin doon. Ano yung objection mo, bro? Sige, bro. Yung objection ko, wag sang mamili ng tanong kasi alibayan, no? Dapat ko ano yung tinatanong ko, yan lang yung sagutin niya. Wala sang karapatan na turuan ako magtanong. Okay. So doon sa pag-invalidate ng tanong mo, no, doon ka nag-o-object. Bro Camacho, anong counter objection? Yes, counter. No? Sa rules natin, pwedeng mamili, hindi pwedeng mamili, pwedeng mamili, pwedeng kapag ang tanong ikinukonsidera kong mali, pwede akong mag-pass at gamitin ko yung 10 seconds ba yan? O 10 seconds. 10 minutes. 10 seconds. So, 10 seconds. Ang pipiliin mo, Bro Camacho, yung 10 seconds na pagpapaliwanag doon sa tanong niya. So, however, 6 seconds na lang ito, Bro Camacho. Pakibilisan, bro. Time resume, bro. Sagot, bro. Opo. Kaya hindi natin sinasagot, mali ho ang tanong. Maling-mali. Time. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At before natin simulan ang kanyang rebuttal, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Latigo, bias daw yung moderator. Sabi ni Nimpa Balido kasi nakakakaba manood. Ayan, nakakakaba daw manood. Sabi naman ni Lito Baldorado, sinungaling yang sumagot pag naiipit na sa tanong. At sabi naman ni Rioel Carillo, Jumong, Domingo at Biyernes at any day na worship day ko sa ang mga sulpot tulad nyo. Kaya magsabadista ka na ko sa. Ayan, sabi naman ni Patrick, pati mga manok sumasang-ayon at nagtitirian kay Fernando. At sabi ni Dawood, palpak talaga ang Trinity. Tumutol mismo sa Biblia. Sabi naman ni Jomong, mas malakas na nilalang manok sa background. At sabi ni John G,
Ang ingay ng manok, patayin mo na manok, Pastor Lindon. At sabi ni Lance Escolar, sa mga MCGI tama ang Trinity. Ibang version lang. 3 tunay na Diyos, Ama, Anak, Soriano. Tunay na Diyos daw, sabi ng nakausap kong disipulo ni Soriano. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Lindon, 10 minutes bro sa rebuttal. Your time start now. Pwede po ba ako umpisa? Yes, yes. Salamat. No, salamat at inyo po'y napakinggan. Ang napakalinaw, na pagkakamali ng doktrina ng Trinity. Ito po, number 1. Bakit? Malinaw po na hindi kaya sagutin ng ating kapatid na affirmative na si Camacho yung tanong. Alam niyo po yung ginagawa niya? Ang tawag dyan ay skipping the question. No? Sa katunayan lang, hindi mo kaya sagutin. Hindi niya po kaya sagutin ang tanong. Kasi pag hindi mo kaya sagutin ang tanong, ang ginagawa mo ay namimili ka ng tanong. Ako kahit anong tanong sinasagot ko. Kasi ready ka, ang sabi ng Biblia kay Pedro, ready to give an answer. Handa kang sumagot sa lahat ng mga tanong sa iyo. Kaya huwag kang mag-alibay. Sapagkat yan ay isa sa pinakamabigat na hanggang ngayon hindi nyo kaya sagutin. Sagutin nyo yang mga doktrina ng Trinitarian. Napakalinaw po mga giliw nating taga-subaybay. Ito po yung rebuttal time na po puro siya alibay. Pag mahirapan siya sa tanong, mali daw yung tanong. Wala kang karapatan sa itinatanong ko. Yung atupagin mo kapatid na Camacho, hindi kita pinipersonal yung sagot mo. Huwag mong pakialaman ang tanong ko sapagkat wala ko ring pinapakialaman yung sagot mo. Okay. At saka kanina, unahin ko noong unang rebuttal na pagtatanong. Sinabi ko sa kanya, ano ba ang ibig sabihin ng ikad? Ay, ito ba'y tumutukoy sa isa or nagkaisa? Sabi niya, pwede. Depende sa paglapatan ng salita. Okay. So, agree siya, inaamin niya na ang magkapareho, meaning ang isa at nagkaisa. Agree doon siya kasi hinalimbawa niya pa nga yung asawa na yung isang persona pag mag-asawa hindi na sila kundi isa na sila. No, isa sila. Okay. At saka hindi niya sinasagot ang tanong ko kung sinong ikad. Kung napansin niyo po kanina. Ang tanong ko sa kanya kanina, sinong ikad? Kasi ang tanong ko ay ilang Diyos mayroon ka? Sabi niya, ang Diyos namin ay ikad. Kasi hindi niya kaya bilangin yung Diyos niya. Kinakahiya niya yung Diyos niya. No? Hanggang ngayon, hindi niya kaya ipagsigawan sa buong mundo na tatlo ang Diyos niya. Kaya noong una kasi, yun yung debate namin. Pinatunayan ko na tatlo yung Diyos niya. No? So, hindi niya kaya hanggang ngayon aaminin yung Diyos niya na tatlo. Ikinakahiya niya po yung Diyos niya na tatlo. No? Kasi yung palusot niya palagi sa akin, yung Diyos namin ay ikad. Ikad. Parang ganun. Ang tanong ko, sinong ikad yun? No, sinong ikad yun? Parang ganito, sinabihan kita. Okay, ang pastor namin ay si Lindon. Pag tinatanong ka ng tao, sinong Lindon yun? Dapat may ituturo ka kung sinong Lindon. Pakilala mo ako. Huwag kayong mahiya mga Trinitarian. Pakilala yung Diyos niyo. Huwag kayong mahiya sa Diyos niyo. Huwag niyo ikahiya. Ang sabi ng Biblia, pag ikinakahiya mo yung Diyos, ikakahiya ka rin sa Ama doon sa langit. No? Huwag niyong ikahiya ang Diyos niyo. No? Sabihin niyo. Ba't ayaw niyong masabi kung sino yung Diyos niyo? Sa amin, kaya namin sabihin kung sinong Diyos namin. Na ang Ama ang makapangyarihan sa lahat. No? At mayroong isang anak
na hindi kagaya ng kapangyarihan ng Ama. Yan po, pwede po namin ma-express, no? Anytime ma-express po namin yung Diyos namin. Nagtataka ako kayo mga Trinitarian, bakit ikinakahiya niyo yung Diyos nyo? Kahit bilang ng Diyos nyo, ayaw nyo sabihin? Bakit? Kasi palusot. Ayaw mahuli. No? Inuulit ko, simpleng tanong. Ilan ang Diyos nyo? Ang sagot, ang Diyos namin ay ikad. Okay, sinakyan ko na nga eh. Okay, sinong Diyos yan na ikad? Sabi, mali daw aking tanong. Sa katunayan, hindi kaya sagutin ang tanong. Oh? Dapat sagutin natin. Huwag tayong mahiya. No? Pag nasa katotohanan ka, hindi po ako Baril Camacho, ha? Hindi po ako niniwala na sa katotohanan ka, honestly. Bakit? Kasi kung katotohanan ka, dapat masagot mo yan. Oh? Kaya nga ako, kahit ako nanonood ako ng debate nito, no? Kahit sino makapanood nito, maalaman ko sino sinungaling. Sasabihin mo katotohanan ka, tapos hindi mo masagot ang simpleng tanong? Paano mo yun masabi na kakatotohanan ka? Napakasimpleng tanong. Sinong Diyos yan na ikad? No? Sagutin mo yan dapat. Huwag ka magkunwari. No? Alam ko, nararamdaman mo na mali yung doktrina na yan. Kasi pag tama yan, dapat maipagtanggol mo yan. Kagaya namin. Confidence kami na ito yung tama ayon sa Biblia. No? Kaya sino mang humamon, anytime, pwede namin maipaliwanag kung ano ang Diyos at ilan ang Diyos. Kayo, hindi nyo maipaliwanag, hindi nyo pwede masabi ang numbers ng Diyos nyo. Hindi nyo kaya sabihin yan. No? Iwan ko kung bakit ayaw nyo sabihin ang numbers ng Diyos nyo. No? Baka kasi siguro maipit kayo, no? Sa paniniwala na yan. No? Na imposibleng paniwalaan. Na Trinitarian, tapos isa yung Diyos sa salitang three? Ano yan? Dapat Unitarian kayo. No? Sabihin, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. Oh, hindi yan Trinity, oneness yan. No? Hindi yan paniniwala ng Trinity, paniniwala yan ng oneness. No? Ano ka ba? Oh. At saka mga kapatid, sabi ko sa kanya kanina, naniniwala ka ba na ang mga Diyos ay nagkaisa? Oh. Sabi niya, nagkakaisa. Yung mga Diyos dito daw sa lupa, ganyan, kakaisa. Yung pinag-usapan dito, yung mga Diyos na Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Oh. At saka, kung napansin nyo kanina, dinideny niya. No? So, ang sunod ko na tanong, ilan ang Diyos na nagkaisa? Yan. Alam mo kung anong sagot niya? Skip pa rin ulit. Mali na naman raw yung tanong ko. Oh, paano yung nagkamali? Ulitin ko ha. Ilan ang Diyos na nagkaisa? Kasi paniniwala ng Trinity, no? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nagkaisa. Kaya tinatawag na Trinity, nagkaisa. Oh? So ang tanong ko, ilan ang Diyos na nagkaisa? Ayaw sagutin. Iwan ko kung bakit. No? Isa sa mga sign, mga kapatid, na matalo ka sa debate. Pag yung sagot, specific na tanong, hindi mo masagot. Oh, ito lantara na po na idinideny ni Brother Camacho ang kanyang sagot. Okay lang sana kung sumagot sa kahit taliwas. Oh, kahit taliwas yung sagot niya. Ano po natin yan? Accept po natin yan. Ay, malinaw na eh. No? Kasi ang isang tao, pag hindi kaya sagutin yung tanong, maraming alibay. Kaya ang sabi nga sa lawikaing Tagalog, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Yan. Dahilan lang yan, kapatid. No? So, dapat sagutin yan. At saka, sabi ko, kung walang sapat na translation, ang salitang ikad, paano mo maintindihan? Hindi ka naman Hebreo. Mukha ka lang Hebreo, pero hindi ka ata Hebreo. No? Ikaw Hebreo, ako Grigo. Mukha kang Hebreo, ako mukha kong Grigo. No? So,
Paano mo yan maintindihan ang salitang ikad mismo na wala kang maitutukoy na translation? Kasi wala daw sapat na translation. Paano po natin yan, mga kapatid, i-define sa English at isalin sa Tagalog kung wala pala? Tsaka anong purpose na language to na wala palang yung translation? No? Yan po ay palusot. No? Puro palusot po yan kasi ayaw mahuli. No? Kung sinong Diyos yan na ikad. No? So sabi ko sa kanya kanina, tutol ka ba na ang Ama lamang ang makapangyarihan? Sabi niya, hindi ako tutol. Sige, salamat. Okay, tuloy-tuloy tayo sa 7 minutes. Bro Camacho, your time start now. Okay. So, ang tanong ko po sa inyo, doon sa Isayas 48, talatang 12, sino po yung Isayas 48, 12 hanggang 13, sino po yung Diyos na ako nga na manlalalang na binabanggit riyan? Sino po yan? Ang Ama, ang Anak, o ang Banal na Espiritu? Ang Diyos naman lalalang ay dalawa sila. O ayon sa Genesis. Objection, At ganun Mr. din ito. Moderator. Okay, maliwanag po ang tanong ko, categorical. Sino ang Diyos na manlalalang dito sa Isaiah 48, verse 12 to 13? Ang Ama ba, ang Anak, o ang Holy Spirit? Okay, so mamili ka muna daw, Bro Don Lindon, sa kanyang pagpipilian, Ama, Anak, o Holy Spirit. Bro Lindon, magka-counter object ka, bro, or sasagot ka na sa... Sasagot po ako. Sige, bro. Ang sagot ko, pag pinag-usapan natin yung manlalalang, dalawa silang manlalalang. Bro. Oo. Bro Lindon. Dalawa silang manlalalang. Yung Ama at saka yung Anak. Wait lang, Bro Lindon. Wait lang, bro. Unahin mo talagang banggitin yung either categorical, bro, ba? Yung Ama, Anak, o Holy Spirit. Tapos, sunod na yung 20 seconds na paliwanag mo, ha? Bro Rasya, sumagot po ako. Ang sagot ko ay dalawa mag-ama at anak. Ama at anak. Ayan. So, bigyan kita ng 20 seconds, bro. Sige, bro. Ama at anak. Oh, bakit? Kasi ang manlalalang Mr. Moderator, kasi... saglit. Bakit 20 seconds? Hindi Okay. naman siya sumagot sa categorical. Iyon na nga, bro. Dapat lang. Yun daw yung sagot niya, bro. Ama at anak to, bro. Kaya Diba? nga, Diba ang pagpipilian dapat isa lang niya? ang pipiliin. Ah, ito na. Oh, di ba? Dapat isa lang pipiliin niya ron. Ito na. Sorry, ito na. Mr. Moderator. Okay. Ito na. So, bro Camacho, nag-object ka doon sa ano, no? Dapat isa lang yung Isa pagpipilian lang. niya. Opo. Ganito, bro. However, iaano ko pa din yung sagot niya, bro. Okay, sige. Doon sa... Kasi ano na yan parang doon sa condition mo na dapat isa lang doon ba. Pero yung sinagot nga niya, dalawa. So, Sige po. pasok pa din yan. Bro Lindon, 20 seconds, bro. Okay. Ulitin ko po, no, yung tanong niya ay sinong Diyos daw na manlalalang? Yan po. So, pag pinag-usapan natin Diyos na manlalalang, ay dalawa po silang manlalalang. Sabi ng Biblia, lalangin natin ang Diyos ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Okay. Next question. Sabi mo yung ako nga na manlalalang, dyan sa Isaiah 48, 12 to 13, ang Ama at ang Anak. Kung ang Ama at ang Anak yan, sino ang nagsugo sa kanila na Diyos doon sa verse 16? Sino yung nagsugo sa kanila? Yung Ama, Anak, o Holy Spirit? Sa verse 16. Objection, Mr. Moderator. Linawin na po natin kung baka may binanggit sa ibang Diyos na nagsugo sa Diyos Ama. Yan na po. Pakirepress po ng tanong mo. Okay, so humihiling ka na refresh yung tanong niya. Counter objection doon, bro Camacho? Yes, hindi ko ina-accept kasi tamang-tama yung sagot ko, yung tanong ko. Sabi niya kasi yung manlalalang sa 48 verse 12 to 13 ng Isaiah, ang Ama at ang Anak. Dalawa nga pinili niya eh. Kaya ang tanong ko sa kanya, sino naman yung Diyos na nagsugo doon sa Ama at Anak? Sinong Diyos yun? Yung Ama ba yun, Anak, o Holy Spirit? Okay, bro Lindon,
tinatanggihan ng kabilang panig na i-refresh yung tanong niya. However, meron kang pagkakataon bro na magpaliwanag ng 10 seconds kung hindi mo sasagutin yung yung tanong na sino daw bro ba. So saan ka doon bro? Sasagot ka na sino or magpapaliwanag ka ng 10 seconds bro? Papaliwanag ako ng 10 seconds. Sige bro, time start na. Ito yung paliwanag ko. Pinapalitaw niya na may ibang Diyos na nagsugo sa ama at anak. Dapat yung tanong niya, sino sa kanilang dalawa ang nagsugo? Next question. Or ang isinugo? Next question. Next question. Okay. Sabi mo, yung ako nga na manlalalang sa talatang 13. Sa talatang 16, sino sa kanilang dalawa ang nagsugo? Ayan, sinundan kita. No? Sino sa kanilang dalawa nagsugo? Okay, so mamili ako sa kanilang dalawa. Yung nagsugo, siyempre, yung ama. Kasi yung anak, yan ay ang isinugo. Kasi sa New Testament pa lang, sa Bagong Katipan, isinugo ang ama, ang anak. Siyempre, mas makapangyarihan yung ama, may karapatan magsugo yung ama. Oh. Yan ang sagot ko. Okay. Iwanan na po kita riyan. Magtatanong po ako dito. Okay. So, saan mo nabasa na ang paniniwala namin o sang aklat namin mababasa na yung paniniwala namin ay oneness? Kasi sabi niyo oneness kami. Saan pong aklat namin yan? Na yan nga ang paniniwala namin. Anong titulo? Anong pahina? Okay, sagot. Walang aklat. Bakit? Kasi ganito. Walang aklat, pero yan ang paniniwala nyo. Kasi hindi basihan ang aklat sa paniniwala. May mga bagay na kahit walang aklat, yan yung paniniwala. Kagaya nyo, dinideny nyo. Okay. Next question. Meron kaming 28 fundamental belief. Alin doon sa 28 na numero ng aming fundamental beliefs ang nagtuturo ng oneness? Aling numero doon? Okay. Sa 28 fundamental belief nyo, walang nakasulat. Pero wag nyong idinideny na yan ang paniniwala nyo. Yan yung concept ng paniniwala nyo. Hindi nyo pwede ma-deny yan. Sapagat yan yung reality. Pag mag-study ka ng epistemology, the study of reality, malalaman mo yan. Okay. Sa aming 28 fundamental doctrines, ano mababasa mo? Oneness o Trinity? Trinity. Pangalawa ata yan sa 28. Trinity yung mababasa ko. Ngunit oneness ang paniniwala nyo. Yan ang sagot ko. Okay. So, next question. Ano ba ang paniniwala ng oneness para sa'yo? Okay. Yung paniniwala ng oneness, naniniwala sila na may isa lamang ang Diyos. Yung anak, siya rin yung ama. Yung banal na Espiritu Santo, ay siya rin yung ama. Isa lang yung Diyos. Palibhasa sa inyo, tatlo yung Diyos nyo, pero isa. Okay. Sabi mo, ang paniniwala ng oneness, yung ama, siya rin ang anak. Okay? So, saan sa aming doktrina na itinuturo namin na ang ama, yun din ang anak? Okay, sagot. Walang doktrina nyo na ituturo na yun ama, yun anak. Pero, ayon sa paniniwala, sa konsepto ng paniniwala ng Trinitarian kagaya nyo, yan ay dapat tawagin na oneness. Sapagkat hindi nyo inaamin na tatlo ang Diyos nyo, kundi isa. Next question. Okay. Sa Biblia, may mababasa ka bang? Ano mababasa sa Biblia? Mayroong tatlong Diyos o isang Diyos? Sa Biblia, may mababasa ka isang Diyos at may mababasa ka rin iisang Diyos. So, depende po sa addressan. I-address. May basa ka na isang Diyos na address sa anak, isang Diyos na address sa ama. Okay. Sa makatwid, wala kang mababasa sa Biblia
nakatagang tatlong Diyos. Tama? Letra por letra. Wala sa isang letra. Pero pag binilang natin yung Diyos na totoo, tatlo yan. At huwag nyo idinayan. Dahil yan din yung paniniwala nyo. Okay. Doon sa Genesis 2:24, yung isang laman ay binubuo ng lalaki at babae. Tanong, sinong laman ang echad? Okay, sa Genesis, pag sinabing ikad nag-isa, yung isang laman na binuo ng lalaki at babae, hindi iyon absolutely one. Yan ay Objection, Mr. nag-iisa. Moderator. Nagkaisa. Maliwanag. Okay, ano Maliwanag objection, yung bro? maliwanag yung aking tanong based sa Genesis 2:24. Sinong laman ang echad? Sino ang tanong? Sino? Okay, sagot. Okay. Humihingi ka ng noun, no, or person, bro Camacho, no? Bro Sinong Linton, laman ang echad? Okay, sagot. sasagot ka na, bro. Sige, bro. Yes, ang sagot ko, kasi ito yung pinapalitan ni Camacho yung numbers ginagawa yung ikad, no? Hindi sa makakalusot diyan sa akin. Ang sagot ko, dalawang laman 'yan. No, reality dalawang laman na, kasi pag yung mag-asawa, Time na, bro. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal stage. Shoutout muna sa ating nasa live. At meron tayong halos 20, alas 12:30 na, no? At sabi ni Ali Javier, sayang di tinuro ni na Prophet Jesus at Moises na ang ikad na Diyos ay tatlo sa isa. At kung may oras ako, paghiwalayin ko ang kape, asukal at creamer in 3-in-1. Ayan. Sabi naman ni John G. Argawon, talo na ang Trinity. Sabi ni Dawud Islam, tatlo talaga ang Diyos ni Camacho. Ayon kasi sa kanya na magkapantay sila sa pagka-Diyos. At sabi naman ni Reuel, Prince Jumong, sabi niya, Reuel, bawi ka na lang kosa next time. Ha ha ha. Sabi naman ni Lito Baldorado, sa debate niyo ni Alex, panalo ka pero iwan mo Trinidad na doktrina, dyan ka matatalo. At sabi ni Latigo Umadan, tama ka Lindon. Ayan, tama daw si Lindon. At sabi ni Prince Jumong, may mga speaking in tongues dito. At sabi ni Napda, God bless Brad Camacho. At okay, so okay, so yun lang mga bro. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Lindon ng Church of Christ 33 AD. 5 minutes sa final conclusion sa pagtutol na ang Trinity ay tama. Your time start now. Sige, no? So, once again, no? Ito inyong tamang-tamang lingkod. Hindi malaki at hindi rin maliit. Una bis po na pakinggan nyo kanina, yung mga presentation, yung mga tanong. Malinaw po na gibang-giba ang doktrina ng Trinidad. Una bis po, lahat ng mga tanong yan nasagot ko. At saka, pangalawa, mayroon siya mga palusot kagaya na ng salitang ikad. Hindi niya mabanggit yung numbers yan na ikad. Ginaganyan niya ng ikad. Kasi hindi niya magbanggit yung numero ng ikad kasi hindi raw matutukoy. Biruin mo, numero, hindi niya matutukoy. So, pag pinakinggan nyo po yung aral, very confusing po yan. Confusing po yan. Na kahit numero ayaw mong sabihin. Ayaw mo matukoy kung isa ba yan o dalawa ba yan? Para kang para kasing ng bakla. Ayaw matukoy kung babae ba o lalaki, no? So, napakalinaw po mga kapatid. Maling-mali po ang doktrina ng Trinity. Lalo na at si Brother Camacho, yung paniniwala niya, una bes, hindi niya kaya sagutin kung ilan ang Diyos at sinong Diyos yan na ikad. Hindi niya kaya sagutin yan. Pag kaya niya siguro sagutin yan siguro makatabla siya sa akin. So malinaw po mga kapatid na sa palitan ng tanong, kung napansin nyo po, ay yung kanyang mga tanong po ay
medyo hindi masyado masasabi nating mabigat at saka parang ano lang parang wala siyang attack. Hindi ako wala siyang atake sa akin na tanong, no? So parang ano lang, yung tanong niya doon niya na mismo kinuha sa binalik niya sa akin na tanong, no? So yung ano po kanina kung napansin nyo, panay siya gamit, hindi niya banggit ang numero. So mathematical po ito, no? Pag ayaw mo manggitin yung numero, ibig sabihin hindi mo kaya palihis yung sagot mo, no? O kaya palusot yung sagot mo. Parang hanapan kita ng pira, no? Ilan yung pira mo? Dapat sabihin mo talaga kung ilan yung pira mo. Huwag mong sabihin na yung pira ko sa video. Pwede. Tinatanong ko kung ilan ang pira mo. Hindi ko tinatanong kung nasa Rural Bank o sa video o sa Bangko de Oro yung yung pira mo. Sabihin mo lang sa akin kung ilan yung pira mo. Yan yung Diyos mo, Brother Camacho. Tinatanong ko lang kung ilan ba talaga yung Diyos mo. No, huwag ka na magpalusot at magtago sa salitang ikad. No? Bistado na yan yung salitang, yung ikad na ikad mo yan. No? Kaya po, mahirap tindigan. Hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, hindi pa rin makatindig at hindi pa rin uobra ang doktrina ng Trinity. So, bibigyan kita, Brother Camacho, ng pagkakataon na makapag-aral dyan. Pwede mo rin akong kulitin next na pag-usapan ulit yan. Baka susunod makabawi ka. At baka sunod makapunto ka. No? Kasi sa ngayon kasi medyo wala kang hindi ko huwag kang magalit sa akin ha. Wala po bro punto yung mo eh. Walang points yung mo yung challenge mo na bilang affirmative. No? Una hindi mo kaya tindigan. At pangalawa, yung honesty sa doktrina mo, hindi mo kaya tindigan. At saka lalong-lalo na ikinakahiya mo yung Diyos mo. Bakit paano namin sabi na ikinakahiya namin yung Diyos mo? Ayaw mo sabihin kung ilan yung Diyos mo. Parang sabihin ko sa iyo, ilan yung pira mo? Ba't ayaw mo sabihin ilan ang pira mo? Kinakahiya mo ba na 20 pesos lang yung pira mo? Kapag tinanong mo ako ilan yung pira ko, sabihin ko 5 piso lang. At least honest ako. Na 5 piso lang yung pira ko. Ba't tinatanong kayo kung ilan yung Diyos nyo? Ba't ayaw nyo sabihin? No? So, mahirap yan. Maraming salamat. Okay, at final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Trinity ay tama. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So yun na lang mga kapatid ang iniisip niyang maipapanalo niya, no? Yung mga terminong mag-aral ka pa para makabawi. Ano na lang yun eh. Tingnan niyo mga kapatid yung kanyang tanong kung tama ba. Ang tanong niya kanina, sinong Diyos ang ikad? Tama ba yun? Sinundan ko yung kanyang tanong. Ang tanong ko naman, Genesis 2:24. Kasi yung babae at lalaki magiging ikad na laman. Kasi ginaya ko yung kanyang tanong. Sinong laman ang ikad? Tama bang tanong yun? Di ba? Hindi tayo sumasagot ng maling tanong. Kaya nga hindi siya makaporma eh. Sabi niya, siya daw lahat sinasagot niya eh. Naniniwala naman ako dun eh. Lahat sinasagot mo kahit mali. Nasanay ka na kasi sa mali. Kaya kahit mali tanong, pinipilit mo sagutin. Bili mo ang tanong sino, sagot mo numero. Di ba? Kaya yung tanong mo pagbabalik sa'yo, ikaw rin naman ang tatamaan. At wala daw bearing yung aking mga tanong. Tingnan ninyo. Doon sa Isaiah 48:12 hanggang 13, yung ako nga na tinutukoy dito, yung ama daw yan, at saka yung anak. Sa grammar pa lang mali na eh. Hindi naman sinabing kami nga eh. Hindi sinabing kami, kami nga, kami ang una, kami rin, ang huli. Hindi naman ganun eh. Sabi ako, isa lang ang tinutukoy.
Okay, sinundan natin. Kung yung ama yan, no? At ang anak yan, sino yung nagsugo doon sa talatang 16? Sabi kasi rito sabi nung ako ang una, ako ang huli. Kayo magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahong nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Kung yung ama at anak, yung manlalalang na binabanggit sa 12:13, sino ngayon ang nagsugo sa ama at anak? Ibinasi natin yung tanong doon sa kanyang sagot. Di sumemplang, di ba? Yan. Kaya hindi uubra dito ngayon, oneness daw kami. Hindi umubra yung kanyang mga sagot kanina, no? Pag mali talaga Tapos sabi niya, oneness daw kami. Hinanapan ko ngayon ng aming aklat na oneness ang teaching namin. Wala naman. Saan sa 28 fundamental doctrines turo oneness? Wala. Ano ba nakalagay? Oneness o Trinity? Trinity daw. Ano ba yung oneness? Yung ama, yung din ng anak. Saan niya sa doktrina namin? Wala daw. Ano tawag doon? Chismis. Kita mo? Chismoso ang negative side. Gumagawa ng sarili niyang kwento, wala namang batayan. Strawman arguments, mga kapatid. Ngayon, ayaw ko daw sabihin bilang ng Diyos. Kanina ko pa sinasabi, from the start, hanggang sa second stand ko, no, binabanggit ko kung ilan ang Diyos. Nasa bilang na ekad. Kaya nahirapan kang unawain siguro kasi wala kang alam sa biblical languages. At paano ko raw naunawaan? Sinagot ko nga mayroong mga tools, may paraan. Mayroon tayong mga biblical lexicon, may Hebrew lexicon, may mga Hebrew dictionary na siyang tutulong sa atin. Para maunawaan. Kaya mali-mali ang turo ng tumututol sa Trinity. So dito hindi niya tayo nagiba. At ang ginagawa lang niya, pinapasagot niya yung mali niyang tanong. Hindi naman natin pinapatulan. Nung ginaya natin, di nagkawindang-windang siya. Kasi, sinong laman ang ikad? Sinong Diyos ang ikad? Kaya wala sa hulog, mga kapatid. Yung kanyang tanong, ilan ang pera mo? Yan, tama yan. Dapat ganun ang tanong. No? Yung may sense ba na tanong? Hindi yung tanong na, sinong Diyos ang ikad? Sinong laman ang ikad? Di ba? Wala tama sana yun. Kung ilan ang pera mo, di nasagot sana kita ng tama. Di ba? Yan. At marami siyang hindi nasagot sa atin, hindi niya nabalikan, yung unang Korinto 8:6. Okay. At ngayon, mga kapatid, ay purihin natin ng Panginoon sapagkat nagpupumilit manggibay ng katotohanan ng dala ng Adventist, nanatili tayong nakatayo. Purihin ng Panginoong Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Yamang wala na po akong oras, diyan ko na muna binibitawan ang akin pong napakatibay na naistan mula sa Biblia ang tungkol sa Trinity na hindi magiba-giba ng negative side. Ayan. At habang ihahabol ko pa ito, no? Yung sinasabi niyang okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Church of Christ 33 AD sa topic na Trinity na tama. Affirmative natin si Brother Camacho ng Seventh-day Adventist, isang defender ng Seventh-day Adventist, at si Lindon na isang pastor ng Church of Christ 33 AD. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko munang bigyan sila ng time magpasalamat sa ating halos 20 live viewers kahit umaga, madaling araw na dito sa Pilipinas, at meron tayong kanina 20, ngayon 18 people na lang, so napaka-active pa din dito sa ating group. At unahin natin si Bro Camacho. Okay, mulit-muli po, ang Diyos ang patuloy nating pinupuri. Siya po ang maparangalan, makilala ng buong daigdig. Pasasalamat din ng inyong malit na lingkod sa Russia TV platform. At syempre sa atin pong napakagwapo, malumanay at patas na moderator, si kapatid na Russia Vista. Ayan, at syempre sa atin pong sa mga audience, at kumakaway ako diyan kay Admiral, ayan, Kalawakan. Shout out. At subaybayan niyo po, mga kapatid, ang aming program every Sunday from 1 to 5 p.m.
ang ayon sa kasulatan. Ayan, at ang akin pong personal YouTube channel, type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Yan, marami na po kayong mapapanood. Yan po ay compilation. Okay, so bago ako patuloy na magpaalam, hangad ko po na ang kapayapaan ay manatili sa inyong tahanan at ang kanilang biyaya. Hasta la vista! Viva! Adventista del Sétimo Día! Chukbok! Hamnida! Okay, at syempre, pasalamat din, Bro Lyndon, Pastor. Salamat ay naipagtanggol naman yung katotohanan at napabulaan naman yung kasinungalingan. No? So, maraming salamat sa mga nagsubaybay at sa mga nag-aaral ng Biblia. Maraming salamat sa ating katunggali at ating moderator at lalo-lalo na sa ating buhay na Diyos. No? At maraming din salamat sa mga nag-comment na sila'y naunawaan nila ang katotohanan. No? Nagpapasalamat din ako sa pagkakataon na makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sana po ay igihan natin ang pag-aaral po. No? So, kami po ay umiimbita sa inyo na kayo po ay makinig sa araw na bukas sa aming doctrination session. No? Pwede ko po kayo i-send ng link. No? Ito po ay exclusive lang sa amin. Kung gusto nyo po malaman ang totoong iglesia, doon nyo po makikita, no? Sa araw na bukas, alas 8 sa alas 10 ng gabi. No? Subaybayan nyo rin po akong Facebook ko. Meron din ako mga preaching dyan. At ganoon din po sa aking mga debate, mga debate sa YouTube. Pwede nyo po isi-search kung ano yung mga katwiran dyan. No? At maraming salamat sa lahat. No? Ito po inyo'y tamang-tamang lingkod, hindi maliit at hindi malaki. Pastor Lindo Navarro, Church of Christ Defender and Church of Christ Minister. Magandang gabi sa lahat. God bless us all. Okay, at syempre Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat ng aming sponsor dyan, alam nyo yan. Maraming salamat. At lahat ng nasa live, at lalong-lalo na dito sa ating live participant, nandito si Yes Omar ng Punto por Punto, Catholic yan, si Rocky Tulog ng Seventh Day Adventist, si Ustad Ali Javier na nagla-live. Shout out sa iyo, Ustad. Si Anthony Gomez, si Brother Ritz ng Seventh Day Adventist, si Lito Baldorado ng Iglesia ni Cristo, si Joyce Caldito ng Seventh Day Adventist, at si Larry Hermaes ng End Time Church, si Ang Dayuhan ng Rangers of God, at si ayan yung taga-amen natin. Ayan si Jolie Lagrosa, si Joel Gold ng Catholic, si Maisy Mantalaba, bago ko to, na si Dawood ng Islam, si Nena Despidiones ng Catholic, at si Patrick Gonzalez ng Catholic. At kung gusto nyong magkaroon ng ganitong mga debate, pwede kayong mag-PM sa akin directly at pwede nating i-schedule yan. At syempre dapat sumusunod sa aming patakaran dito sa loob, sa debate din. So meron kaming maraming program, naka-post yan sa aming group sa Russia TV. Pwede nyong tingnan dyan, merong debate at meron tayong schedule sa iba't ibang mga programa. So yun, this is Russia Vista, Russia TV, and I'm out.